Sa puntong ito, kausapin po natin Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. Professor Rowie, good morning po. Thank you for joining us. Yes, of course, as always. Thank you. Professor, batay sa mga probisyon sa ating konstitusyon at doon nga sa dokumentong isinumite ng Malacanang sa Kamara, sa tingin niyo ho may basihan yung pagdedeklara ng Pangulo ng martial law? Specifically, ito pong punto na nagkakaroon daw ng rebellion sa Marawi City sa ngayon. Well, hindi yata natin dapat kalimutan na ang Presidente ang Commander-in-Chief ng Armed Forces ng Pilipinas. Okay. Bilang Commander ng Chief, nasa sa kanya lahat ng mga informasyon sa ukol sa mga galaw, sa mga nangyayari sa ating bansa para sa na makaka-apekto ng safety, ng integridad, ng teritoryo ng ating bansa. Kung siya ay may mga informasyon at siya ay nabigyan ng informasyon ng nakikita na meron isang grupo nga itong Maute, natandaan natin, hindi lang itong una nilang pagkakataon kung saan nila dineklara na ang kanilang dahilan sa pagbuo ng kanilang grupo at sa paggawa ng kanilang ginagawa ay para mag-establish na isang Islamic nation. Ibig sabihin, mukhang hiwalay sa Pilipinas. Doon pa lang, ay ilang simbahan, ilang palengke, ilang ospital ang masunog or ilang buhay, wala man o meron o nasugatan. The fact, na nag-declare sila na gano'n, that they want to have a separate state and coupled with this fact na maraming nasasaktan, maraming nasisira, maraming natatakot, and nasa discretion na ng Presidente, which he exercised as Commander-in-Chief. Okay. Na meron yatang pagkakataon na dapat niyang i-protect ang bansa. So, okay. So, wala na ho tayong problema dun sa punto na parang sobra yata yung martial law. Baka pwedeng state of lawlessness o baka naman pwedeng mas mababa sa martial law na deklarasyon. Ano? Pero yung tanong po ng ilan, bakit kailangan buong Mindanao? Pwede rin naman yung state of lawlessness lang sana. No? Kaya lang, whether to declare state of lawlessness and then call in the military or declare martial law is a matter of discretion. Okay. Which according to our constitution, marami naman checks and balances na it's in place, no? Para hindi mangyari noon. Mukhang lahat yata tayo pag sinabing martial law nasa isip. Yung martial law nung panahon ni Marcos. Yes. Hindi na ho pwedeng mangyari yun. Hindi na ho pwedeng mangyari yun dahil sa ilalim ng 1987 Constitution, hinarap na lahat ng mga abusong nagawa noon at gumawa na ng mechanism na hindi mauulit yung nangyari noon. Okay. Yung suspension po ng privilege of the writ of habeas corpus sa Mindanao ngayong may martial law, automatic ho ba yun? Pero sinabi na nga ho ng Presidente na kansilado na yon. Meron po bang dapat katakutan dito sa cancellation ng privilege na ito? Ay, hindi po. Isabi mo yan, dami nating mga fears. Kasi ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus, pag nanghuli or pag nag-search and seizure at nanghuli ng mga taong may kinalaman sa mga nangyayari ukol dyan sa rebellion o dyan sa terroristic acts. For example, nanunog, pumatay, or whatever. Hindi na kailangan ng warrant of arrest para questionin. Di po ba? Yun na nga. Ang mga tao lang na may kinalaman or pinagsuspetsahan or nahuli in connection, hindi pwedeng kahit sino. But even then, kung sila man ay mahuli, in connection with yung mga involvement nila, hanggang 3 araw lang yan. Pagkatapos ng 3 araw, kailangan ay sila ay nakuha na. Ibig sabihin, klaro na kung ano yung kanilang krimen na imbestigahan na yan. Dahil kung wala, kailangan pakawalan. Okay. Yes po. Panghuli po, Professor Rowie, lalo na yung mga kapuso natin sa Mindanao, kung saan umiiral ang martial law, how should they conduct themselves? Meron po bang
kayo maipapayo sa kanila siguro, lalo't, we are in very interesting times, ika nga, Professor. Yes, interesting and perhaps dangerous times dahil we can never really tell how people may abuse or disabuse other people. But if I were in Mindanao, and I've been to Mindanao, so I know how it is, wag na muna ako manunukso, di ba? Wag na lang akong kumbaga umarte na parang ako ay isa sa kanila. Wag na natin silang bigyan ng dahilan para tayo'y magsuspecha. Let's go about in our normal life. After all, we should be going about in our normal life na kung wala naman tayong kinalaman sa maute, wag ka namang aarte na para kang maute. Okay. Dahil baka mabigyan sila ng pagkakataon na maging suspicious about you, mahirap na yun. Okay. Professor Rowena Daroy Morales, thank you very much, ma'am, for joining us. Okay, thank you.